Baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na ulan na dulot ng local thunderstorms. Nakuna ng video ang buwis buhay na pagtawid ng isang lalaki sa rumaragasang ilog sa Lebac Sultan Kudarat. Balita natin ni James Agustin. Tila nag-e-exhibition na lalaking iyan sa isang lubid sa gitna ng rumaragasang ilog sa Lebac Sultan Kudarat. Nakalambitin siya sa lubid habang tinatawid ang ilog. Kwento ng kumukuha ng video, biglang lumakas ang ulan, kaya lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Tumawid daw ang lalaki para balikan ang kanyang sasakyan na naiwan sa kabilang pampang. Ligtas naman siya nakarating sa kabilang bahagi ng ilog. Nagdulot din ng landslide sa bayan ng malakas na ulan. Humambalang sa kalsada ang mga bato, putik, pati mga sanga at kahoy. Nagsagawa na roon ng clearing operations. Nagka-landslide din sa Arakan South, Cotabato. Hindi makadaan sa kalsada mga malalaking sasakyan, habang pahirapan naman ang pagdaan ng mga motorsiklo. Humambalang din kasi doon ang mga gumuhong lupa, maging mga sanga ng mga puno. Bumaha naman sa Barangay Perez sa Kidapawan, Cotabato dahil din sa malakas na ulan. Umabot hanggang tuhod ang tubig. Binahari ng iba't ibang bahagi ng Maguindanao del Sur tulad ng bayan ng Buluan, Dato Paglas, Iba po ang aming bakod. pati sa Pandat. Kabilang pa sa nalubog doon ng isang paaralan. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Maulan din sa Metro Manila ngayong umaga. Mag-aalas 5 kanina nang bumuhos ang mahina hanggang katamtamang ulan sa Quezon City. Maaga pong naipon ang mga commuters sa Commonwealth Avenue dahil pahirapan ang pagsakay. Kagabi naperwisyo rin ng abot binting baha ang ilang residente at motorista sa barangay Pinagbuhatan, Pasig sa kasagsagan po ng ulan. Ang ilang rider nagtulak na lamang ng kanilang motorsiklo. Ayon sa barangay, hindi kinaya ng mga drainage sa lugar ang volume ng tubig dahil sa biglaang buhos ng ulan. Sabi ng Pag-asa, ang pag-ulan sa Metro Manila ay epekto ng low pressure area na nasa bandang Albay. May binabantayan ngang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Namata ng Pag-asa ang unang LPA sa bahagi ng Baaw sa Camarines Sur. Hindi inaasahang magiging bagyo ang nasabing LPA pero magpapaulan niyan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Namuo naman ngayong umaga ang pangalawang LPA 1,580 kilometers silangan ng Visayas. Mababa rin ang posibilidad niya na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Makakaasa naman ng mainit na panahon sa Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley dahil sa easterlies. Magiging maaraw rin sa nalalabing bahagi ng bansa pero may tsansa ng mga local thunderstorm o biglaang pag-ulan. Huligam ang panloloob ng isang lalaki sa isang paupahan sa Mandaluyong. Natangay raw ng suspect ang pang-3 linggong budget ng isa sa mga tenant. Balitang hatid ni EJ Gomez. Isang lalaki ang pumasok ng gate ng paupahang bed spacer na ito sa Barangay Plainview, Mandaluyong City, pasado 1:00 ng madaling araw nitong Martes. Tumingin siya sa CCTV. Sumilip-silip sa labas ng gate. Saka pinasok ang bahay. Di na nagkuna ng CCTV ang mga sumunod na eksena. Pero ang lalaki nagnakaw na pala. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang isang lalaki na tenant sa paupahang bed space. Kwento ng 32 anyos na si MM, hindi niya tunay na pangalan. Naalimpungatan lang siya at bigla na lang napansin ang nagkalat na mga gamit niya sa kanilang kwarto. Nang i-check ang CCTV, na-discovering na nakawan na pala sila. Isang kasama ko medyo pagod din sa trabaho. Nakaligtaan na lang din isarado yung main gate, tsaka yung main door, tsaka yung door namin sa kwarto. Natangay raw ang mahigit 5,000 pisong cash na kanya raw sanang budget para sa 3 linggo. Ngayon lang po namin nakita yung pagmumukha niya sa CCTV na yun. Kaya hindi po siya namin talaga nakikilala. Hinahanap pa ang salarin na maharap sa reklamong theft. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.
Patay ang isang truck driver matapos makuryente sa barangay Bateng sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa anak ng truck driver, papunta sana sila sa San Fabian para maghakot ng buhangin. May mababang kable raw na posibleng mahagip ng truck kaya bumaba ang kanyang ama para itali ang mga kable. Nang itatali na ang huling kable, doon na raw na kuryente ang kanyang ama. Ayon sa pulisya, nag-uusap na ang pamilya ng truck driver at kanyang employer para sa tulong pinansyal. Sinisikap pang makuna ng pahayag ang Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO kaugnay sa mababang kable ng kuryente sa lugar. Nahuli ng mga residente ang isang lalaking nagnakaw sa isang bahay sa Urdaneta, Pangasinan. Hoy! Sabatin natin dito, oh. Sabatin natin. Huli kamang pagtalon ng lalaking suspect mula sa ikalawang palapag ng niloobang bahay. Nabisto na may-ari ang suspect na nagtatago sa ilalim ng kama nang tawagan ng ninakaw na cellphone. Nagtulong-tulong ang mga residente na habulin ng lalaki na kalaunay tumalon sa Macalong River. Natuntun siya sa isang bahagi ng ilog sa tulong pa rin ng cellphone na naka-on pala ang GPS location tracker. Nagtamo ng mga sugat ang suspect matapos kuyugin ng mga residente. Ayon sa Urdaneta City Police, hindi naman nagsampa ng reklamo ang may-ari ng bahay kaya pinalaya nila ang suspect.